Bago ang kanyang ika-17 season sa NBA, walang inilihim si Russell Westbrook sa kanyang taunang press conference sa Media Day. Sa isang partikular na tanong, tinanong siya tungkol sa pagiging madalas na bubuuin ng mga fans sa kanyang career at dito niya ikinumpara ang sarili sa yumaong na si Kobe Bryant. Tulad ni Kobe Bryant dati, madalas kang maging public enemy number 1 pagdating sa fan hate. Ano ang pakiramdam ng paglalaro sa harap ng Denver crowd na nag-cheer para sa'yo? Tanong ng reporter. Sa kabuuan ng aking career, madalas akong bubuuin at lahat ng iyon, pero tinitingnan ko ito bilang tanda ng respeto tulad ng yumaong na si Kobe. Kung wala silang sinasabi, doon ka dapat mag-alala. Sagot naman ni Westbrook. Noong kasagsagan ng kanyang career, isa si Westbrook sa pinakamahuhusay na point guard sa liga at siya lang ang tanging player na nakapagtala ng 4 na triple-double seasons sa NBA. Ang bago niyang teammate na si Nikola Jokic ay hindi pa nagagawa iyon, pero siya ang may pinakamaraming triple-doubles nitong mga nakaraang taon. Ngayon, magkasama na sila at magiging interesante kung paano sila magtatagisan sa mga stats. Nang tanungin si Westbrook tungkol sa posibleng triple-double race kasama si Jokic, mabilis niyang nilinaw na ang kanyang tanging prioridad ay ang manalo. Nag-usap na ba kayo ni Nikola tungkol sa triple-double race? Tanong ng reporter kay Westbrook. Sagot naman niya, hindi pa kami nag-usap tungkol doon. Hindi ko alam kung may race man o wala, pero hindi pa talaga namin napag-uusapan. Si Nikola ang pinakamahusay na player sa mundo at naglalaro siya sa pinakamataas na antas. Pareho lang kami. Ang tanging mahalaga sa amin ay manalo sa mga laro. Naging isang journeyman si Westbrook sa NBA nitong mga nakaraang taon. Matapos ang kanyang mga kasikatan sa Oklahoma City, nagpalipat-lipat na siya ng team sa paghahanap ng tamang sitwasyon. Maaaring sa Denver Nuggets na ang tamang lugar para sa kanya. At marami na ang nakapansin kung gaano siya komportable sa kanyang bagong team. Ayon sa head coach ng Nuggets, na si Michael Malone, mataas ang respeto nila kay Westbrook sa kanyang karakter at sa enerhiyang dala niya sa laro. Dahil maraming bata sa roster na lumaki na pinapanood si Russell Westbrook noong kasagsagan niya, may epekto ba siya mula nang sumali sa team? Tanong ng reporter kay Coach Malone. Sobrang respeto ko sa kanyang career. Ang tanging bagay na hindi pa niya nakakamit ay ang NBA championship. Nasa gym si Russ kahapon. At iba lang talaga ang enerhiya. Hindi ko maipaliwanag. Sagot ni Coach Malone. Sa huli, panahon lamang ang makakapagsabi kung paano magtatapos ang pinakabagong yugto ng career ni Russell Westbrook. Pagkatapos ng 16 na taon sa NBA, ibinigay niya na ang lahat para sa kanyang mga team at ngayon umaasa siyang magbubunga ito sa pinakamataas na antas, ang pagkapanalo ng titulo. Matapos siyang umalis sa Los Angeles Clippers, marami ang nag-akala na matatapos na ang career ni Westbrook sa NBA. Ngunit bilang dating MVP, 9-time All-Star at isang generational point guard, nararapat lang na mabigyan siya ng isa pang pagkakataon. Sa isang matatag na team tulad ng Nuggets at kasama ang pinakamahusay na player sa mundo, ito na ang pinakamagandang pagkakataon ni Russ na manalo ng titulo at muling makuha ang kanyang legacy sa NBA. Sa sumunod na balita naman, nang hindi magtagumpay ang Golden State Warriors sa kanilang pagsubok na makuha sina All-Stars Paul George at Lauri Markkanen ngayong off-season, maraming tao ang nakisimpatya kay Stephen Curry at papalapit na sa pagtatapos ng kanyang matagumpay na career. Sa pagpasok niya sa panibagong season na walang All-Star na teammate, inaasahan na mananalo lamang ang Warriors ng 43.5 games at maaaring hindi makapasok sa playoffs sa ikalawang sunod na taon. Kung muling matatapos si Curry ng isang season na hindi nakikipagkompetensya para sa titulo, lalong lalala ang usapin na nasasayang ng Warriors ang natitira sa kanyang prime years. Alam ng Golden State ang mga alalahaning ito. Habang kausap ang media noong Huwebes, sinabi ni Warriors GM Mike Dunleavy Jr. na ang kanilang franchise ay nagpapatakbo ngayon ng may mas mataas na antas ng impatience
at determinadong bigyan si Curry ng isa pang pagkakataon na makakuha ng titulo. We're probably as impatient a franchise as you can be right now given our time horizon. Sa edad ni Curry at lahat ng iyon, sabi ni Dunleavy. Pero may linya sa pagitan ng pagiging impatient at walang disiplina. Maganda ang pakiramdam ko tungkol sa disiplina na ipinakita namin ngayong summer, sa roster na nabuo namin, at sa mga growth na makikita namin mula sa loob. Alam ko na lahat ay laging naghahanap ng mga big headline breaking news at lahat ng iyon, pero gusto ko talaga ang team na ito. Pinasidhi ni Dunleavy na mananatiling agresibo ang Warriors bago ang season NBA trade deadline, ngunit hindi sila gagawa ng padalos-dalos na galaw para lamang makakuha ng isa pang star. Making deals in this league can be tough, but the effort and the urgency will always be there, diin niya. Sa kabila ng mga pangyayaring ito, patuloy pa rin ang suporta ni Curry sa mga desisyon ng Warriors front office at hindi niya ipinahayag ang anumang pagkadismaya sa kanilang pagkabigong makakuha ng isang co-star. Sa isang kamakailang panayam kay Marcus Thompson ng The Athletic, sinabi ni Curry na may tiwala siya kina Dunleavy at sa pamunuan ng Warriors na makakabuo sila ng roster na kayang makipagsabayan sa mga malalakas na team tulad ng Denver Nuggets, Dallas Mavericks, Minnesota Timberwolves at Oklahoma City Thunder sa loaded na Western Conference. Ngunit nakakapagtaka kung magpapatuloy pa rin ang pasensya ni Curry kung muling magiging disappointing ang kampanya ng Warriors sa paparating na season na magsisimula sa laban nila kontra Portland Trail Blazers sa Oktubre 23. Sa ibang balita naman, ang star ng Chicago Bulls na si Zach LaVine ay isa sa mga pinakapangunahing pangalan sa mga NBA trade rumors ngayong off-season. Isang 2 beses ng NBA All-Star, si LaVine ay isang high-level scorer na inaasahang magiging mahusay na akma sa maraming contending teams. Habang walang duda sa kakayahan ni LaVine, ang kanyang injury history at sitwasyon ng kontrata ay nagpapahirap sa mga team na mag-trade para sa kanya. Sa kasalukuyang pag-rebuild ng Chicago, hindi akma si LaVine sa kanilang kasalukuyang plano. Gayunpaman, magiging mahirap ang pag-trade sa kanya. Sa isang Instagram post noong Biyernes, nagbahagi si LaVine ng compilation ng mga video mula sa kanyang off-season. Summer Recap. Let's get to work. Ang post ni LaVine ay nakakuha ng mahigit 160 comments. Sa loob ng ilang oras, marami sa mga ito ay galing sa mga fans ng Los Angeles Lakers na hinihikayat siyang sumali sa kanilang team. Punta ka na sa Lakers kahit si Lonzo Ball, Hachimura, Gabe Vincent, Vando at isang first-round pick ay okay na. Humiling ka na ng trade papuntang Lakers, Big Dog. Pakiusap, pumunta ka na sa Lakers, hindi ka tama ang trato ng Bulls. Kailangan ka ng Lakers. Future Laker. Lakers, alam nyo na ang gagawin. Sumali ka na sa Lake Show. Ilan lamang ito sa mga komento ng kanyang post. Ang Lakers ay isang team kung saan inaasahang babagay si LaVine. Ngunit ang financial logistics ay napakahirap. Papasok na siya sa 3 taon ng kanyang 5 taong $215 million contract. Kaya hindi madaling makuha si LaVine ng isang team tulad ng Los Angeles. Kung maganda ang simula ni LaVine sa season, maaaring makumbinsi ng Lakers ang sarili nilang siya ang nawawalang piraso sa tabi ni na LeBron James at Anthony Davis. Ano ang masasabi niyo mga kaibigan? Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow, till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track.